Ako po si Ligaya Dagoy, age 57. 57. Ligaya. Ako po si Ligaya Dagoy, 57. Ako po si Ligaya Dagoy, 57 years old, secretary sa appliances. May tatlong anak, 32 years ng nanay. Ako po si John Vincer Dagoy and 21 years old. Nag-aaral sa PLM and kumukuha ng kursong Bachelors of Public Administration. Anong tawa kasi din? Ako bilang nanay, inalagaan ko sila, pinagluluto ko sila. Pag uwi galing sa trabaho, pinaglulutuan ko sila. At saka lagi ko silang pinaalahanan ng mag-aral mabuti. At totoo naman. Siguro kasi at the moment, ang kaya ko pang ibigay sa kanya is yung support na binibigay niya sa akin. So, in the most, siguro kung ano yung kaya kong posible kong kayang gawin para sa kanya, yun yung ginagawa ko. Yung masunurin siya. Pag pinagsabihan ko, lagi naman siya sumusunod. Mabait siya na anak. Kasi nag-aaral siyang mabuti. Kahit nag-aaral siya ngayon. Okay. Ano siya yung nag-aaral siya ng mabuti na yung kahit kapos kami sa financial, nag-aaral siya ng mabuti. Lagi siyang top sa school. Hanggang ngayon, lister siya. Kahit kulang kami sa pera, at least nag-aaral ng mabuti ang mga anak. Yun ang ano ko sa kanya, lahat sila masunurin. So, yung pagiging masunurin. Yes. Kasi kahit hindi kami, walang sa amin ng pera, nag-aaral silang mabuti kasi lagi ko silang sinasabihan. Yan lang ang tanging maiiwan ko sa kanila bilang ina magulang. Kasi gusto ko talaga, kasi ako hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya yun ang lagi kong sinasabi sa kanila. Kahit sa pag-aaral lang matapos niyo, masayang-masaya na kaming papa niyo. Kasi wala naman kaming perang maiwan para sa kanila. Yung pag-aaral na lang, tapusin nila. Ano naman po? Ano yung best trait or katangian? Ano yung best trait? Pinagusto mo? Siguro yung pagiging wayfinder niya. Kasi every time, although may mga circumstances na nag-occur, si mama never siyang sumuko sa isang bagay o sitwasyon. So yun yung gusto ko sa kanya kasi in that moments, yun yung nagiging drive ko din to move forward whenever I face challenges in life in general. So yun yung gusto kong katangian niya. Ayun po. Ako, oo kasi nakita ko kasi yung hardship niya. Behind those ways na nagagawa niya, syempre meron din siyang hardship o yung paghihirap niya and nakikita ko siyang umiiyak, nakikita ko yung pagod niya but still at the end of the day, continue niya pa rin to get that
to move forward as well. Yun. Yung minsan pinapagalitan ko sila tapos natural na yan sa magulang, di ba? Sumusunod naman sila. Mababait silang anak. Hindi sila suway. Well, Lahat naman sila, awan ng Diyos, yan na lang yung na hindi pa nakapagtapos yung dalawa. Okay na. Masaya na ako dun. Mm. Kasi ako, 5 years old pa lang, wala na akong nanay. Talagang sariling sikap namin. Kasi lahat kami magkapatid, walang nakapagtapos. Kumbaga, okay na sa amin yung, pero masaya naman kaya kami at walang nakapagtapos. Kasi magkasundo naman kaming lahat. Ano rin, yung gusto ko talaga sa kanila, yung kapag ano, kasi maganda na yung nawala ka man sa mundo, okay na ang buhay nila. Wala eh. Kasi hindi ko gano'n siya na ano. Pero may stepmother ako. Okay naman siya. Kumbaga, siya yung nagpursige sa amin kahit nakapagtapos ang elementary. Kasi tatay namin walang kahilig-hiling magpaaral ng anak. Yung stepmother ko yung nagpursige kahit makapagtapos ka ng elementary, bahala ka na sa pag-high school mo. Kasi ang katwiran ng tatay namin, mag-asawa ka rin pagdating ng pagkadalaga mo. Hindi niya iniisip yung pag-aaral na. Kasi alam mo ng mga tao noon, iba kaysa ngayon. Hindi katulad natin ngayon na porsigido tayong pag-aralin mga anak natin para may future sila. Mm, kasi 7 years old, ay 5 years old, tapos nag-asawa tatay ko ulit 7 years old. Yun lang, naging ano, hindi naman siya pero okay naman ang pag-alaga nila sa amin, yung stepfather ko. Yes. Hanggang nandito na sa gym. Hindi ako nakaranas na may nanay. Kaya lahat ng pagmamahal ko, binigay ko sa mga anak ko. Kasi sila lang yung talagang yaman ko. Sa ngayon hanggang ah, kasi si mama, alam ko yung story niya na the reason why kahit hirap siya, kasi um, there's a lot of backstory, pero si mama kasi kahit alam niyang mahirap, ginagawa niya, lalo na yung mga kapag tapos kaming magkakapatid. From my brother to my sister and then sa akin. Si mama, ano kasi siya eh, kumbaga may mga bagay na hindi niya alam, pero hindi yun yung hadlang para matapos na dun. Kumbaga, katulad na lang nung naging shift sa technology, si mama kung makikita niya naman, matanda na siya compared dun sa mga kasabayan niya ngayon. Pero nakita ko yung dedication niya na sumabay pa rin. Aralin yung bagay na aralin yung bagay na kailangan niya para makasabay. And nakita ko yun sa kanya, yung dedication niya. Hindi lang sa amin, pero sa sarili niya rin. Marami kasi, pero siguro yung pinaka mababaon ko hanggang sa
pagtanda ko is always to look back kung saan ako nanggaling. Kasi si mama, yun nga, ganun siyang tao eh. Kahit nasa ganito na siyang katayuan, hindi naman kami nalalayo pa o nasa taas na, pero malayo na yung narating niya compared sa kung saan siya nanggaling. Pero at the end of the day, alam niya kung saan siya rooted. And I want to be like that. I want to be that type of person who looks back to where I came from and nanggaling ako sa kanya, kay mama. Yung ano namin, banding sa bahay, kahit simpleng pagkain, magkakasalo kami lahat, kasama papa at saka yung apo ko. Minsan nagsasama-sama talaga kami. Yun, ang ano ko talaga sa kanila, yung pinagluluto ko sila. Kung masarap yung niluto ko, natutuwa ako pag nagustuhan nila yung luto ko. Masayang masaya na ako doon. Yung ano nagugustuhan nila sa akin lagi yung sinigang. Pag sinabing magluto yung sinigang, sabihin ng dalaga ko, si mama magluto pa kasi mas gusto ko yung timpla ni mama. Yun, masaya na ako doon. Kay mama kasi, I think those are the small things kasi. Like for example, those moments na kapag natatawa kasi si mama, sobrang mababaw siya, tapos naiihi kasi siya kapag nasobrahan siya sa tawa. So, kapag ayun, yun yung, kahit ako natatawa kapag naiisip ko yun kasi wala, hindi namin napigilan, ending, naiihi talaga siya. So, ayun, those are the moments na nakakatawa. Hindi mo, nakaihina ako doon. Mm, ay bilang nanay, masaya kasi pag ano yung alagaan ng anak mo, di ba? Tapos yung pagmamahal mo talaga binubuhos mo sa kanila. Kasi bilang hindi nakaranas na mayroong nanay, ang pinaranas ko sa kanila yung totoong pagmamahal sa mga anak. Lahat ng pangaral, yung kabutihan kasi sila lang ang yaman natin eh. Bilang mahirap, di ba? Ah, siguro, actually, hindi ko madalas nasasabi kay mama yung mga gusto kong sabihin kasi sometimes mas gusto ko siyang sarilihin o kaya in other forms ko siya napaparamdam kay mama. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa'yo na I'm really grateful for the small things, even the supports na nung una meron akong pag-aalinlangan sa sarili ko. You know where I'm coming from because ikaw yung unang pinagsabihan ko kung